Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa Lado Nasyonal. 2016 dismissal order kontra kay Villanueva. Dahil na idadago sabi ni Remulla. Presidente Marcos mabakalin mga bagong barko asin man mga aircraft para sa Philippine Coast Guard. Bagong guidelines para sa pagpautob kan Emergency Cash Transfer Program pigpaluwas na kan DSWD. Sa iba pang headlines kan mga bareta, PNP Chief Nartates isinugo ang higot na operasyon kontra sa mga illegal na pagibuhanin paputok matapos ang nangyaring pagsabog duman sa Bulacan. Department of Agriculture pinapatutukan ang presyo kan na bagas sa Balyukan import ban. Sa iba pang headlines kan mga bareta na iya preparado na sa maabot na undas sobrang 1.3 milyon na pasahero piglalauman na madagsa sa terminal. Sa luwas kan na Pilipinas, Trump asin man Chinese presidency ma-meeting duman sa South Korea. Yan ang detalyes. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa ngaran ni Junel Cuba, ako si Daryl Banyas, matod kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Dahil naagado ni Ombudsman Jesus Remulla sa Senado na ipautob ang 2016 dismissal order kontra kay Senator Joel Villanueva matapos na maaraman na nabasura ang kaso ninhuli sa subot secret decision kan suod mang aga. Enot ang sinabi ni Remulla na masurat siya kay Senate President Vicente Soto III tangarig na ipautob ang mga dismissal order ni Villanueva. Nagtutubod si Remulla na a 9 years old dismissal order kontra kay Villanueva enforceable immediately asin dapat ipautob kan presenting Senate President. Ang kaso katakod ini sa subot saltong paggamit ni Villanueva kan sa iyang 2008 Priority Development Assistance Fund o ang PDAF o ang pork barrel kana representante pa siya kan Sibak Party List. Alagad, Webes nin hapon, nagpaapod ng press conference si Remulla
para sabihin na dahil na idadagos ang dismissal order. Ninuli sa na-discovering secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires na pigpaunrahan ang motion for reconsideration na pigsunad ni Villanueva. Ang desisyon na ini ni Martires, segon kay Remulla, nagsalbar kay Villanueva matapos mabaliktad ang 2016 dismissal order na pig-issue ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ninuli man sa kasong grave misconduct, serious dishonesty as in conduct prejudicial to the interest of the service. Pigasabing ang kaso nag-ugat sa kontrobersyal na PDAF na pigdeklara kan Korte Suprema kan taon 2013 na unconstitutional. Kan taon 2016, nagkaigwanin na direngkilan sa pagultanan kan Ombudsman as in kan Senado na nagsayo mga implementar ang dismissal order ni Villanueva. Mientras tanto, nagkasararo na ipig-adapt kan 2016 kan mga senador ang opinyon ni dating Senate Legal Counsel Maria Valentina Cruz na pigasabi na ang ombudsman mayong poder na halion ang sarong nakatukaw na legislador sa lindong subuot kan Section 21 kan Ombudsman Act of 1989, Republic Act 6770. Mientras tanto, sa iba pa nga mga bareta sa lado nasyonal, para mas mapakusog pa ang kapasidad kan Philippine Coast Guard, madagdag ang gobyerno nin mga bagong barko, aircraft, asin man equipment, asin iba pang logistics para digdi sa selebrasyon kan ika-124 na founding anniversary kan na Philippine Coast Guard sa saindang headquarters duman sa Port Area, Manila. Inasigurar kan Presidente na nasa likod kan Philippine Coast Guard ang gobyerno. Ninulit na patunayan na ang saindang dedikasyon asin man isog sa pagprotehir sa mga Pilipino orog na kada igwanin kalamidad. Piganunsyar kan Presidente ang planong konstruksyon sa pasilidad para masiguro na ang saindang kapakanan maging sa dagat o sa daga mantinidong prioridad. Kabali sa mga pasilidad, iyo ang Philippine Coast Guard General Hospital, Maritime Law Enforcement Training Center, duman sa Misibis asin ang First Responder and Nursing Service Facility. Pigumaw kan Presidente ang Coast Guard, ninuli sa dedikasyon kaini sa pagtabang sa mga tao na importante para liwat maibalik ang kumpiyansa kan publiko sa government institutions. 12 minutos na makalis ang alas 6 ni Naga. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, na-diskubre kan Buro de Aduana ang nasa 13.2 milyon pesos na kantidad kan mga preskong carrots gikan ini sa nasyon kan China sa laog kan tulong 40-foot containers sa Port of Manila. Segon kay District Collector Alexander Alviar, nagpaluwas din alert order ang sinambit ng shipment kan Oktubre 8 ninhuli man sa report kan pagprobar na smuggling. Kan isugo ang physical examination sa mga container, kan Oktubre 17 na diskubre ang sobra sa 53,283 kilos ng mga preskong carrots na pigdeklarang bathroom fixtures, napkins, asin man storage boxes. Kan Oktubre 21, pig-inspeksyon kan mga opisyal kan Buro de Aduana sa pamamayo ni Assistant Commissioner Vincent Maronilla, Deputy Commissioner for Enforcement Group Brigadier General Nolasco Batan, asin man District Collector Alviar ang sinambit ng shipment. Sigon kay Maronilla, pig-aandam na ang pagsaangat nin kaso kontra sa importer kan sinambit ng produkto. Mapaluwas nin warrant of seizure and detention sa shipment, ninuli sa pagbalgar kan Custom Modernization and Tariff Act. Sigon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang pagprobar na ilaog sa nasyon ang illegal na mga carrots na halik sa China pwede makaapektar sa kabuhayan kan mga lokal na parauma. Mientras tanto, hinagad ni DPWH Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation asin sa nagkapirang private organization na magkondusir kan background check sa mga bagong ilaag na opisyal kan ahensya. Nagpadara inin surat kay NBI Director Jaime Santiago asin sa grupo arog kan Institute of Corporate Directors, Management Associations of the Philippines, asin man Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa hararom na pagsiyasat sa mga bagong miyembro kan DPWH. Kabali subuot o bahagi o parte ni kan reforma asin man paglinig sa laog kan ahensya. Kabali sa mga pigpangaranan na opisyal sa surat, Yosinda Senior Undersecretary Emil Sadlan, Undersecretary Arthur Bisnar, Undersecretary Ador Canlas, asin man na iba pa
Si Dizon na dating sekretaryo kan transportasyon, piglaag ni Presidente Bongbong Marcos bilang bagong sekretaryo kan DPWH kan nagtalikod na bulan matapos magdimitir si Manuel Bunuan ninhuli man sa kontrobersiya sa flood control project. Dagos-dagos kita sa paghatod kan mga bareta sa lado nasyonal, nagpaluwas din panibagong panundon para sa pagpautob kan Emergency Cash Transfer Program ang DSWD. Initangarig na mas maparikas asin maging angay sa pangangaipo kan mga pamilyang apektado kan sunod-sunod na kalamidad. Sigon ki DSWD Assistant Secretary asin man spokesperson Irene Dumlao nan mawot kan bagong patakaran na ini maangkop an ECT sa disaster response as in early recovery kan mga internally displaced person. Kabali sa mga bagong patakaran kan ECT, iyan pagdideklara kan state of calamity kan presidente as in lokal na gobyerno, market operability o kakayahan kan mga merkado na magpabakal nin mayor na barakalon. Siring man ang post-disaster needs assessment na nagasabi sa hewas kan danyos as in pangangaipo kan mga apektadong residente. Sakop kan programa ang mga matindi asin man di kita naapektaran kan kalamidad arog kan bagyo, linog asin pag urag-urag kan bulkan, asin man iba pa. Inasigurar ni Asek Dumlao na ipapautob ang programa sigun sa kun ano ang pangangaipo kan mga pamilyang naapektaran kan kalamidad, tangarig masimbagan ang mga ini na makabangon tulos. Mientras tanto pighagad ni Senator Bam Aquino na sertipikaran na ni Presidente Ferdinand Marcos na urgent ang Senate Bill 121 o ang Classroom Building Acceleration Program bilang solusyon sa mahiwas na kakulangan kan mga classroom sa nasyon. Ini matapos ang kuon kan Department of Public Works and Highways sa budget hearing na 22 na mga classrooms ang completed o natapos para sa taon na ini, harayo sa target na 1,700 na classrooms na kaipuhan matapos ngunya na taon 2025. Sinabi ni Aquino na maski ngani kabali na sa priority measures o kan 20th Congress ang propuesto, dapat pagiraray na i-certify as urgent kan Presidente tangarig maparikas ang pag-aprobar kan propuesto asin mautob naman ang marikas na proseso sa pagpatugdok kan mga classrooms. Kung naging saro ng li, hahaliw na ang mandato kan DPWH sa pagpagibunin mga classrooms asin ang pundo para sa pagpatugdok kan mga classroom direkta ining ipapaagi sa mga lokal na gobyerno, lalo na tanapatunayan naman ang kakayahan ninda sa pagpautob kan mga proyekto. Sa lindong kan propeso tutugutan ang mga lokal na gobyerno asin ang government organizations na maglaag nin mga classrooms base man sa panundon asin man guidelines kan Department of Education sa saindang mga nasasakupan. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal paman giraray, pigahalat na sanakan Puwersa Armada kan Pilipinas ang formal na request na magikan sa Department of Education. Ini kasunod kan pahayag kan DepEd na itatao na sana ninda sa AFP Corps of Engineers, local government units as in private sector ang pundo para sa pagpatugdokan mga classrooms poon taon 2026. May girumduman na ginibok ang DepEd ang pahayag makalihis na madisganar sa ginibok kan nakalihis na administrasyon kan DPWH na 22 sana paghali sa 100 o sa 1,700 na classrooms ang dapat na nagibo sa taon na ini. Nainot ang sinabi ni Education Secretary Sani Angara na target nindang matapos ang pagpatugdokan mga classrooms ngunya na taon base naman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa mga bago pang barata, ngunya na aldaw, inasigura ni Senate Majority Leader Alan Cayetano na makikipagtabangan ang minority bloc kan Senado kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson oras na mabalik na ini bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee. Pinahayag ni Cayetano na pigrerespeto kan minority ang desisyon kan minority bloc o kan majority bloc. Sinabi kan senador na bako ang kung si isay na nakatukaw na chairman kan komite ang importante o kung perang beses ng ribayan ang namamayo digdi. Ang importante subot ngunyan, magkaoryon sinda sa sasarong klarong direksyon asin makapagpako nin patas na ground rules sa Blue Ribbon hearings. Sigon kay Cayetano, ang sukulan kang Blue Ribbon, iyo kung paano ini mamantinir ang integridad sa paghanap nin katotohan asin pag
sugpo sa irregularidad. Tinawan doon kan minority leader na may paninimbagan sinda sa mga namamanwaan na Pinoy na maibalik ang kumpiyansa sa mga institusyon ka nasyon asin nangangahulugan ini kan walat mo na ninda sa politika, paglatag nin mga katotohanan asin pagsunod sa mga ebidensya sa inman ini magresulta. Sa iba pang bareta, pigsugo ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mas pinakusog na operasyon kontra sa illegal asin daymon otorisadong manufacturer kan paputok matapos ang pagsabog kan sarong pagibuhan kaini duman sa Norsagaray, Bulacan, kasuudma. Sigon pa sa iya, an ongoing na ginigibong investigasyon na kikipagtabangan naman ang ahensya kan Bureau of Fire Protection asin iba pang ahensya asin mga local government units para ma-review kung nagsusunod asin may mga magakanigong permits ang sinabit ng pagibuhan. Sa report kan otoridad, duwa na i-report na nagadan, kabali digdi ang 50 anyos na may sadiri kan sinambit ng pabrika asin sarong 15 anyos na menor de edad na kataid sa naman na harong kaini. Mientras tanto, apat na i-report na nagsapo nin minor injuries kung sainan mga iniman stable na. Sa ginibong meeting duman sa Campo Crame, sinabi kan Police Director kan Bulacan Police Provincial Office na si Police Corporal Angelo Garceliano na pighihiling maninda ang anggulo na may financier ang sinabit ng nagada na may sadiri kan pagibuhan alagad nagkakalapasindan in investigasyon para man makumpirmar ini. Dinagdag pa na bakoy na enot na beses na nagkaigo kan siring na insidente na enot naman ninda na nangyari daa ini duman San Ildefonso, Bulacan kung saan Mayo man na report na nagadan. Sa iba pang mga preskong bareta, sa lado nasyonal, ipigtulod ngunyan kan Bureau of Corrections na madoble ang medical allowance kan mga persons deprived of liberty paghali sa 15 pesos pasiring sa 30 pesos ang kada aldaw. Sigon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang pangangaipong ini langkawan ang medical allowance kan mga PDL tangarig na mapamaray ang serbisyong pangsalud sa laog kan mga prisuhan. Itinutulod man kan Bucor ang medical parole bill na maawot magtatag o magmukna nin sistemang matao kan medical parole sa mga PDL na may edad 70 anyos pa itaas asin sa may mga ro-nan kamugtakan na base sa makatawong konsiderasyon. Sigon kay Katapang, ang mga gururang ng PDL o ang mga preso na gurang na may mga malala ng helang, limitado na ang kakayahan na atamanon ang sadiri asin pigo konsiderar na hababa ang huma sa seguridad kan publiko. Pinaliwanag man kaini ni makakatabang ang propesong lay bako sa nasa decongestion kan mga kulungan asin penal farm sa nasyon kundi mapagian man kaini ang paksanon sa sistema kan kulungan mantang pigmimidbid asin pig-aataman an human rights. Isinugo na ni Agriculture Secretary Francisco Laurel ang mas pinahigot na market monitoring tangarig masiguro na nasusunod ang 43 pesos na maximum suggested retail price sa imported na bagas. Pigsugo ni Asik Laurel ang Agribusiness and Marketing Assistance Service na magrekurida sa mga merkado na nai-report na may paglangkaw sa presyo kan mga imported na bagas. Kung mapapatunayan ang mga reklamo, ma-issue senda ng Shokos order digdi. Sinabi man ito na bastante pa ang supply kan imported na bagas, maski pa nga ni pinalawig ang import freeze. Aminado man ang sekretaryo na halangkaw ang demand sa high quality imported rice, hinuli man sa higot na supply. Siring man nagtutubod ini na dapat mantinido sa 43 pesos ang MSRP para sa 5% na broken rice. Sa iba pang mga bareta, inasigurar kan manehamento kan new NAIA Infrastructure Corporation na preparado na sila sa piglalauman na pagruso kan mga pasahero ngunyan na nagdadangadang naan undas. Ini kasunod man kang ginibong pag-inspeksyon kan Department of Transportation asin Manila International Airport Authority sa Ninoy Aquino International Airport kasuudma. Sigon sa NNIC General Manager Angelito Alvarez, piglalauman ninda na mapakol sa 1,350,000 ang mga pasahero na magamit kan terminal.
Mas dakol subot ini kumpara ka nagtalikod na taon sa kaparehas na peryodo urog pa kaya naman kan terminal na mag-akomodar nin mas dakol na numero kan mga pasahero ngunyan. Menos tanto tinawan doon man kan Department of Transportation na kapakanan kan na pasahero ang pag-iisip kan gobyerno. Asin man kan San Miguel Corporation kung sa inipigbida na an facial recognition kiosk o an passenger reconciliation system kan Terminal 3 na dai na kaipuhan kan manumanong pagpresentar kan boarding pass. Dagos-dagos man ang inspeksyon, nagigibuhon kan DOTR paghali sa terminal kan bus, pasiring sa aeropuerto asa sa pantalan sa mga masunod na aldaw. Iwana kitang 25 minutos makaliis na alas 6 sinaga. Mabuelta kita kan mga dagdag pang bareta sa lado nasyonal, sa lado lokal, asin sa luwas ka nasyon, ara at tsansa sa muyang pagbuelta. Pagbueltanta pa ang ibang mga bareta sa lado nasyonal, nakipagkasunduan DPWH sa Philippine Competition Commission asin man sa Anti-Money Laundering Council para mabawi ang mga kwartang nawara ninhuli man sa korupsyon. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa sinambitang kasunduan masisiguro na magiging salbado ang kwarta kan mga namamanwaan. Nagalao man ini na marikas na mabawi ang sinambitang mga pundong nawara gikan sa manumaliyang kontrata. Sigon kay PCC Chairperson Michael Aguinaldo na ang kasunduan madara tulos na maaraman daa asin malikayan anday tamang proseso kan bidding asin tulos man na maiuusip ang sinambit ng saltong gawi, sabi pa sa informasyon. Mientras tanto sa ibabang bareta pigbasura kan International Criminal Court ang petisyon kan kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte dapit sa jurisdiksyon kan korte base sa desisyon kan ICC Pre-Trial Chamber na pigpaluwas ngunya na ukan sarong aldaw na nindugan sinda na otorisado sinda na idagos ang kaso kontra sa dating presidente ninuli sa crimes against humanity. Dinagdag pa kaini na pwede nindang pugulan ang kaso o kaputan maski na nangani nangyari ang krimen sa Pilipinas. Paimutikan kan korte ang kahagadan o pigsayumahan ang kahagadan kan depensa na oktaba ang pagpaluwas ka na sinambit ng desisyon. Nangangahulugan ini na ang prosekusyon kan kaso madagos sa The Hague. Magirumduman na naarestar si Duterte kan Marso 11, ninhuli naman sa kahagadan kan ICC bilang parte kan investigasyon sa war on drugs kan ini presidente pa. Ipig-oktaba ang confirmation of charges kan September 23, ninhuli man sa kahagadan kan kampo ni Duterte. Kaibahan sa ibinasura kan ICC Pre-Trial Chamber ang kahagadan kan defense team na interim release sa dating presidente. Sa iba pang barata sigon sa Philippine National Police, gagamiton kaini ang cyber units kan ahensya para palawigon ang seguridad sa undas sa maabot na Nobyembre 1 asin man 2. Ang sinabit ng cyber units, ini makikipagtabangan sa mga regional monitoring hubs para man i-monitor ang mga digital spaces kung saan ang saltong informasyon asin mga scams madali daang maglakop. Sigon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, pigsugo niya na ang anti-cybercrime group para bantayan ang mga fake advisories, phishing messages asin online scams na nag-o-offer ng travel assistance o kaya cemetery services sa publiko. Sa ngunyan, nasa 31,000 na mga police personnel asin 29,000 na force multipliers ang i-deploy sa sobrang 5,000 na sementeryo, mga memorial parks asin columbarium sa nasyon. Mientras tanto, preparado naman ang mga patrol assistance desk asin traffic management units na iistasyonan sa mga sementeryo, terminal, canbus, mga aeropuerto asin man mga pantalan. Sa iba pang barata, ihingawahon kan Department of Justice na mapunan sa laog nin sarong bulan an enot na investigasyon katakod sa manumaliyang flood control projects. Sa opinahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na inidaa katakod man sa 5 kaso na ibinalik kan Office of the Ombudsman sa saindang opisina. Sigon kay Martinez, kaibahan na digdi ang pagpadarakan sa opina sa mga individual na sabit sa sinambit ng issue. In kaso man mapatunayan na pusog ang mga ebidensya
may tsansang idiretso na ini sa mga korte. Mientras tanto, kinumpirmar ni Martinez na mabilog ang Justice Department kan Public Works and Bid Task Force na matutok sa sinambit ng issue. Mientras tanto, padagos man ang ginigibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa rason kan kasulo sa edipisyo kan Bureau of Research and Standards kan DPWH Region 4B na yaon duman sa Barangay Pinyahan sa syudad kan Quezon. Kasuudma si BFP NCR Regional Director Fire Chief Superintendent Jaime Ramirez mismo ang nag-inspeksyon sa sinambit ng kasulo o sa nasulo na edipisyo kaibahan ang pamayo kan mga nag-responding bombero asin mga investigador kan Bureau of Fire Protection. Ipigpailing sa retrato kan BFP NCR ang hewas kan danyos asin mga gamit na natuprod nin kalayo. Inasigurar kan BFP na igwasindang ebidensya na matabang para maaraman kung sa inagpuon ang sinambit ng kasulo. Kaulay naman ninda si DPWH Bureau of Research and Standards Director Juliana Vergara as iba pang opisyal kan DPWH na naka-assign sa edipisyo. Pig-umaw kan BFP ay marikas na pagresponde kan mga bombero na masigbo ang pagkanayap nin kasulo sa kataid na edipisyo. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, stranded ang nasa 193 na pasahero matapos magkanselar na nagkapirang biyahe ang sarong airline gikan asin pasiring duman sa Batanes bilang paglikay sa tahaw kan epekto kan bagyong Salome. Kabali sa mga pigkanselar na biyahe, iyo ang mga rotang gikan sa Manila, Basco, asin vice versa, siring man ang Clark, Basco, asin man pabalik. Katakod kay ni pig-abisuhan ang mga apektadong pasahero na i-monitor ang sa inang flight status para sa rebooking options. Base kay Batanes Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na nakamati ang Basco ni ng panganuro na kalangitan na may warak-warak na pag-uran kan Miyerkules mantang padagos na nakaapektar sa probinsya ang raot na kamugtakan kan panahon. Sa iba pang mga bareta, unaon siya mi, ang nakatalaan ko ta ng pag-atubang kan suodma ni PNP Chief dating General Nicolas Torre III duman sa Pasig City Regional Trial Court. Inipara ko ta na magtaonin kan sa iyang testimonya kontra sa Kingdom of Jesus Christ founder na si Apollo Kibuloy na naatubang sa kasong qualified human trafficking. Sigon kay Attorney Israelito Torion, abogado ni Kibuloy, dahil nadagos ang pagdangog kasuod imbes ipigpako ini sa maabot na Disyembre 10. Subuot na promote kaya si Judge Rainilda Estacio Monteza na iyo ang nagupugol sa kaso bilang Deputy Court Administrator. Nainot ng sinabi ni Torre, maatubang siya sa korte, ninulita siya ang naging arresting officer kay Kibuloy sa Davao, kan siya pa ang Police Regional Office 2 Regional Director. Sa iba pang mga bareta, huring bareta, nakitangon yan sa lado nasyonal, piglalauman kan Philippine Amusement and Gaming Corporation na mababaan sa indang ganar matapos o gikan sa online gambling sa pagtapos kan taon 2025 matapos na ipautob ang paghalik kan direktang koneksyon sa mga e-wallets sa mga online gambling platforms. Sigon kay Pagcor Assistant Vice President Jessa Fernandez, nag-abot sana sa 40.5 bilyon pesos ang natipon kan ahensya po Enero asa Setyembre, alagad kakarkulong maabot sana sa 60 bilyon pesos ang kabilugan na ganar sa pagtapos kan taon, mas hababa ini kumpara sa indadaang piglalauman. Sa pagdangog, inumaw ni Bukidnon Representative Jonathan Flores ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa aksyon kaining i-delink ang e-wallets gikan sa online gambling sites na subuot nagresulta tulos sa dakulaon na pagbaba kan ganar sa sinambit ng industriya. Siriman sinabi ni Flores na bastante o dapat daa na makapagpasar nin late ang harig gibuhon ining permanente asin malikayan an anuman na workaround kuning kaso magbago ang polisiya kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Bareta, nakitangon yan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon ang low pressure area na dating Salome, pigkakarkulong yaon sa 270 kilometros sa Sunlupan, Canlawag City, Ilocos Norte.
asin man nakakaapektar digdi ang Intertropical Convergence Zone na nakakaapektar man sa Mindanao asin man sa Palawan. Bareta na kita sa luwas kan sa tuyang nasyon. Madadagos na ang planong paghirilingan kanin personal ni the US President Donald Trump asin Chinese President Xi Jinping. Sigon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, gigibuhon ang meeting sa duwang leader sa South Korea sa masunod na Webes. Magkakaigwanin bilateral meeting ang duwa na maatinder sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. May girumduman na nagkaigwanin bakong maray na relasyon ang US as in China, ninhuli man sa trade war kung sa pigpatawan ni Trump, ninhalangkaw na taripa ang mga produkto kan China. Matugang ang mga bareta sa lado nasyonal na tiniripon sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa lado technical. Stephen Fabi sa ngaran ni Junel Cuba. Ako si Daryl Banyas. Mabalik kita dyan sa paghatod kan mga bareta sa lado lokal. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 6:50. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga dugang uyan headlines kan mga bareta sa lado lokal. Supply ninbulong sa butika ng bayan para sa influenza-like illness. Bastante sabi kan Provincial Health Office kan Camarines Sur. Reso Camsur as in Center for Migrant Advocacy nagkondusir nin livelihood workshop para sa suportaran ang mga OFWs. Sa iba pang pamayukan mga bareta sa lado lokal, birth registration for senior citizen, ginibo sa syudad din Naga, Kasuudma. LCIP Bicol, nangangapudan, nin kadagdagan na pundo para sa mga IPs. Truck na may kargang sira, nahulog sa ampas, dyan sa Banwaan, Canlupi, Camarines Sur. Sarong para habal-habal, asin sarong masahista, rata sa kamot kan mga otoridad, sa Banwaanin Kanaman, Camarines Sur. Karabay na pagtanom nin kahoy asin paglinig sa baybayon, ginibo kan mga miyembros kan pulis dyan sa Ragay. Traffic light sa Naga, isa sa irarom sa calibration, MMDA matabang sa pagresolbir kan trapiko. Ang detalyes. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks
at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa ngaran ni Junel Cuba, ako si Daryl Banyas, mahatod kan mga bareta sa lado lokal. Sa tahaw kan padagos sa paglangkaw kan kaso kan influenza like illness sa probinsya ng Camarines Sur, dakol na residente nag-aagi sa libreng konsultasyon asin bulong gikan sa butika ng bayan sa Capitol Complex Kadlan Pili sa mga siring na programa kan gobyerno probinsyal o Provincial Health Office kan Camarines Sur sa pangenot ni Governor Elry Villafuerte. Mas mapapadali ang pag-access kan mga taga-probinsya sa mga kinakaipuhan na pangsalud na serbisyo urog na sa panahon kan pagdakol kan kaso kan influenza-like illness. Sinabi ni Dr. Junar Sipcon kan PHO, dakol ang bulong kan probinsya urog na tan influenza sa ining viral infection asin inikusa man sa nada subuot na nawawara. Sinabi ni Dr. Sipcon na ang pagsulot ng face mask sa mga epektibong paagi tangarig malikayan ang paglakop kan sinambit ng helang. Importante man subot ang tulos sa pagpakonsulta sa mga may sintomas tangarig na matauanin magkakanigong bulong o galiun man ang paghanaw nin kamot asin ang regular na pagkarigos sa programang inikan Provincial Health Office kan Camarines Sur sa pamayo ni Governor Elly Villafuerte padagos ang pagtaunin libreng serbisyo medikal para sa pangataman o maatamanan ang salud kan lambang mga taga-probinsya. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal pa man giraray, edukasyon ang labi para makamtan ang tunay na triyompo sa buhay. Sa balyokan pagtios, kadipisilan asin problema, igwang mga hobenes na naghihinguwat tangarig na maabot ang sa indang mga pangiturugan, orog na ni Jan Belaro kan Libmanan Camarines Sur. Dahil naging pasil ang sa iyang pag-eskwela, ninuli sa limitadong pinansyal kun kaya naging atrasado ang sa iyang pag-adal sa kolehiyo. Alagad kan magbukas na ang Governor Mariano Villafuerte Community College kan taon 2018, nahiling kaini ang tsansa na mauutob na ang sa iyang pangaturugan. Ang GMVCC pigmukna sa pangenot ni Camarines Sur Governor Elry Villafuerte bilang parte kan sa iyang mahiwasan na programa para sa abot kayang edukasyon. Maot kay ni natauanin pagkakataon ang mga hobenes na igwang limitadong kakayahan na makatapos nin pag-eskwela asin makahawas sa makuring pagtios. Mientras na nag-ieskwela, nagtatabang si Jan sa sarong sadet na tindahan tangarig suportaran ang sa iyang pamilya sa balyo kan mga problema pigpatunayan kaini ang sa iyang pagiging mahigos, matyaga asin determinasyon. Kan taon 2022, naggraduar ini bilang cum laude sa kursong Bachelor of Technical Vocational Teachers Education, Major in Electronics Technology. Dahil nahaloy na ako ini bilang instructor sa GMVCC kung saan siya nag-eskwela. Dahil matatawadan ang ambagang programa ni Governor Elry Villafuerte sa GMVCC na nagtataong dalan ngarig na mas dakol na hobenes ang magkaigwanin pagkakataon na makatapos din kolehiyo sa tabang kan mga serbisyong panedukasyon gikan sa gobyerno probinsyal na tatawanin suporta ang mga estudyante para makamtaninda ang sa indang mga pangiturugan asin magayon na puturo. Sa iba pa nga mga bareta sa lado lokal, ilabyog ta sa linya kan sa tuwing mga pag-iriba sa luwas. 1.4 milyon na kantidad din Shabu na recover sa buy-bust operation na ginibo sa Baaw, Camarines Sur para arestado. Detalles kan bareta, Boyet Paderes. Saro na namang tulakan illegal na droga asin high value individual ang nadakop kan mga pulis sa banwaan ng Baaw, Camarines Sur. Sigon sa report ang Baaw Municipal Police Office pamayo ni Police Major Engelbert Turaldo kan Baaw MPS nagkondusir ng search warrant operation sa harong kan suspect alas 2:25 ning maagahon sa barangay Santa Teresita sinambit ng banwaan asin sa paghalughog kan mga pulis nakakuhaan mga ininin 20 pilasong heat seal transparent plastic sachet na may lokal pinagtutubudang shabu na may timbang na 220 grams asin pinagkakarkulong nasa 1.4 million pesos. Ang suspect ang binistong si alias Upak 50 anyos ang dagos ng dinara sa Baaw Municipal Police Station asin sinangatan ning kasong violation of RA 9165.
Para sa BBS News, Boyd Paderes. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 1 minuto antes mag-alas 7 ni Naga sa pagpadagos kan mga bareta sa lado lokal. Matapos maalarma ang Feebox kan nagtalikod na simana, ninhuli kan dakol na na-record ng mga volcanic earthquakes kan Bulkan Bulusan, duman sa Sursugon, na day minambaba sa 26 na pagyugo-yugo oral daw. Sa panibagong datos ngunyan, sa laog nin 24 oras, saro na sa ng volcanic earthquake ang na-record kan Mount Bulusan. Sa balyo kan pagbaba kan volcanic earthquakes, nagalangkaw man ang ipigtutup gang asupre o ang sulfur dioxide na nasa 143 tonelada ang kada aldaw kan sinabit ng bulkan. Mantang padagos man ang mainit na alisngaw o flume na may langkaw na 50 metros asin padagos na gatok ang kabilugan kan hawa kan bulkan na indikasyon kan namamatean na pressure kan magma sa laog kaini. Sa lado man kan bulkan mayon sa Albay, sarong rockfall event ana record asin masalangkaw sa baseline na ipigtutup gang asupre ngunya na nasa 590 tonelada ang kada aldaw. Mantang nasisilag pa man giraray ang maluyang banaag o pagpulakan crater o ngimot kan bulkan gamit ang teleskopyo. Sagod ngunyan parehas ang Bulusan asin mayon na nasa lindung kan alert level 1 asin may posibilidad na biglaan na mga pagtupga o kaya phreatic eruption. Sa iba pang mga bareta, nagkondusir ng research mobilization workshop na pag-organisar kan Camarines Sorpeso asin Center for Migration Advocacy na ginibos sang gunian panalawigan sa Capitol Pili Camarines Sur ka nagtalikod na aldaw. Mawot kan sinabit ng aktibidad na ipaaram asin iheras ang mga diretsyo kan mga OFWs asin mga pamilya kaini siring man itong mga dating OFWs. Nag-atendir sa aktibidad ang mga representante gikan sa Manilain na lokal na gobyerno sa probinsya ng Camarines Sur, pati naman ang mga miyembros kan mga OFW Family Circle. Sigon sa Center for Migration Advocacy, asin Camarines Sorpeso, katuyuhan kan pagkondusir kan siring na programa na magtaunin kaaraman, asin kadagdagan na suporta o sa mga kababayan niya tong OFW, asin man migrant workers para sa indang reintegration, asin man kabuhayan. Sa iba pang mga barata sa lado national paman lado lokal, sa kamautan ng mapahewas ang kaaraman kan mga motorista, asin malikayan ang mga aksidente sa tinampo, nagsagibo ng libreng theoretical driving course sa Banuaan in Kamaligan sa pahingenot kan na PNP Kamaligan, katuwang ang LTO asin man ang LGU Kamaligan. Subot o sobra sa 22 na mga residente na benepisyaran kan sinambit ng programa sa o na mayor na requisitos antes makakuha kan student permit asin paghaloy requisitos man ini para sa driver's license. Sinabi ni Police Captain Rick Rehenales ano ay si PNP Kamaligan na ang pagkondusir kan LTO kan libreng TDC sa Kamaligan saro sa ginibong intervention kan kapulisan tangarig na masimbagan ang naglolobong kaso o aksidente sa tinampo. Minuli sa base sa datos kan PNP, naglobo ang aksidente sa lugar. Katuwang sa inisyatibong ini ang LGU Kamaligan, Committee on Transport asin Municipal Advisory Group sa paipagtabangan kan LTO tangarig maghatod nin libreng edukasyon sa trapiko sa publiko. Ninuli sa positibong aksyon kan mga nagpartisipar, sinabi kan LTO Naga District Office na bukas sinda sa paghatod kan siring na programa sa iba pang lugar igdi sa Camarines Sur. Sigun kay Glenn Mancera, pamayo kan LTO Naga, dako lang tabang ang libreng TDC orog na sa mga nagmamaot magkaigwanin lisensya alagad kapos sa kwarta, ninuli ta ordinaryong nag-aabot sa 1,000 hasta 1,500 ang bayad kung makuha ka ini sa mga pribadong driving school. Igwana kitang 3 minutos, makalis na ang alas 7 na aga sa iba pang mga bareta sa lado lokal paman giraray. Health status kan mga aking Muslim. Pigumonitor huli sa influenza like illness. Aramon ta ang detalye sa report ni Boyat Paderes. Minomonitor din kan Muslim Community Affairs Office sa Naga ang salud kan mga aking Muslim. Ngunit na may na-record na kaso kan influenza like illness ang Naga si General Hospital. Ang mga aki
ang perming inaabiso na dahil magpara iyabayabang para lakwat siya para dahil maulukitan kan virus na ini. Sigun kay Mike Mustafa, pamayukan sinambit ng opisina, sinabi kay ning may mas pinakusog panindaan pagbantay sa ilang mga aki kasabay kan pag-abiso niya sa mga kamagurangan na perming mag-face mask kung mahali sa harong para maghanap buhay. Sinabi pa kay nila kung may nababaritaan siyang naghihilang tulos din dahil ng pinapain muling bulong asin mga vitamins na hali sa center o bagaman magbakal sa butika. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, pigokondusir ngunya na aldaw sa syudad ni Naga o kasud ma ang birth registration para sa mga senior citizen. Sa naging pag-atubang sa mga miyembros kan media ni Naga City Councilor Elmer Valdemoro, sinabi kay nina ang sinabitang programa kasabay sa pagselebrar ngunyan na bulan ang Senior Citizen Month. Sigon sa opisyal, hulita kadakol ng mga senior sa Naga ang mga mayong birth certificate kung kaya sa tabang kan civil registrar kana syudad pig-opresir ang birth registration, correction of entry, pagtama sa mga salang spelling, gender as in correction sa datos sa birth certificate. Sinabi pa na ang mga senior citizen na nag-aabot na sa edad na 80 anyos, 85, 95 anyos, makakareceive nin 10,000 pesos gikan sa national government, mantang ang mga nag-abot na sa edad 96, 97, 98 as in 99, makakareceive man nin 10,000 pesos gikan sa lokal na gobyerno kan syudad ni Naga. Siring man ang mga maabot sa 100 anyos ang edad, makakareceive man ang mga ininin 100,000 pesos. Huli kay ini mga ngaipunin na documentary requirements antes na ma-receive ang mga benepisyo, sabi pa sa informasyon. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, 22 anyos na persona dakop sa bypass operation kan mga pulis sa Banwaan kan Ragay. Panuntaan detalye sa report ni Ed Saliva. Tulos na nagsipag-coordinar ang Hitikang Police Major Julius Aprima sa PDEA para sa saindang gigibuho na bypass operation diyan sa Banwaan ng Ragay, Camarinesor. Bandang alauna ng pagkaaga kan ipinasaan bypass. Karong police asset ang nag-ambuminakal sa target alagad sa pagribayang kan items. Dumana ini tinagrama lang kan pag-iribang police. Sa pagriptisa sa lawas kani, nakuaman ang tulupang plastic sachet, nagabos may laog ng white crystalline suspected to be sabu. Nakuaman ang sarong 500 piso bill numerado PG 227958 na ginamit sa pagbakal. Nakuaman ang bagan. No Ed. Nakuhaan ang sarong balisong sa bayan kani. Ang suspitsado pinagbistong si Mark Anthony Pido, Austria, 22 anyos, residente Canson 1, Barangay Bangakig, Ragay, Camarinesor. Ang suspitsado ang yaw nakakulong sa Ragay PNP asin ini pinagpiparar na ang kaso sa pagbayar kan Republic Act 9165, Comprehensive Drug Act 2002. Dagdag na report sa Liba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. 7 minutos na makalihis sa alas 7 nin aga sa iba pang mga ratsada kan mga bareta sa lado lokal. Sigon kay Attorney Joyce Lapos, ang Regional Director ka National Commission on Indigenous Peoples o ang NCIP Bicol, bakong bastante ang 1.8 bilyon pesos na pundo kung kaya nangangapudan ang NCIP na ibalik ang nasa 2.2 bilyon pesos na pundo na sa indang orihinal na ipinasa sa Department of Budget and Management. Importante subot init ang arig na malikayan ang issue kan land grabbing. Sabi pa ni Lapos na kung may titulo ang mga agta magkakaigwa sindanin asigurasyon sa saindang mga daga kan saindang mga ninuno. Dinagdag pa ni Lapos na mayo pa man subot na na-report na kaso kan land grabbing digdi sa Kabikulan.
nasa 135,251 na ang populasyon kan indigenous peoples digdi sa Rion, Bicol. Igwang 20 ancestral domains sa Bicol kung sa intulo digdi ang may aprobado as in rehistradong Certificate of Ancestral Domain Title. 8 man sa mga ini ang may aprobadong CADT alagad dai pa man rehistrado sa Land Registration Authority. Anom ang proseso pa as in tulo unidentified ancestral domains. Mientras tanto, nasa sobrang 300 ang IP scholars digdi sa Rion, sa lindong kan IP Education and Advocacy Services kan NCIP Bicol. Sinabi nila po ini sa prioridad na programa kan komisyon tangarig nagibuho na ordinaryo ang mga professionals as in graduates na IP. Igwang duwang kategorya ang IPS. Ini an Educational Assistance Program as in Merit-Based Scholarship Program sa EAP. Igwanin na 326 na IP scholars kung saan makakaresibinin 10,000 pesos kada semestre ang mga scholars na nagkukuha kan technical vocational course, masters as in man doctorate degrees as in iba pang postgraduate studies. Para sa senior high school grantees, makakaresibiman nila sa 7,500 pesos per school year as in 5,000 pesos para sa junior high school grantees, as in man 2,500 pesos para sa elementary scholars. Ang MBSP man, igwanin na 10 na mga scholars na para sana sa mga college degree grantees kung saan makakaresibin ng 25,000 pesos kada semestre. Sigon kila po si Laila Diviana, ang kainot-inoting minide na nakapagtapos ka nagtalikod na taon sa Camarines Norte sa kursong Bachelor of Technical Vocational Teachers Education, Major in Food Service Management, tinuli man sa tabang, kana IPIAS. Kasabay na pigurumdum ngunya na bulan, ani ka 28 taon kan Indigenous Peoples and Rights Acts, gikan ini o puon kan pirmahan kan Oktubre 29, 1997, na maot pa kusugon ang derecho kan mga tugang nyatong IPs. Sa iba pang barata sa lado lokal na nahulog sa ampas ang sarong truck na may kargang mga sira sa parte kan Bell Cruz dyan sa Lupi, Camarines Sur. Nahiling sa video na naglakop online na nagwara-irak na mga sira na sa pigbagsakan na parte kan bangin matapos ang insidente. Tulos man nagresponde ang mga lokal na otoridad na nga bantayan ang lugar asin asiguraro na salbado ang mga residente mantang pigahalat ang pag-abot kan pulis sa emergency response team kasudma. Sa ngunyan padagos ang investigasyon sa rason kan sinambit ng insidente. Miandas nanto dagos naman narata sa kamot kan mga otoridad. Ang haloy-haloy na napig sa irarom sa surveillance sa Banwaan kan Kanaman, Camarines Sur, Kasubanggi, puko mas o menos alas 9:20 dyan sa Zona 2, Candel Rosario, Kanaman, Camarines Sur. Base sa report, pigbisto ang suspect na Sinda alias John, 28 anyos, may agom, sarong habal-habal driver, residente kan Zona 3, dyan sa Haring Kanaman, Camarines Sur. Si alias Elmer, 26 anyos, freelance masahista, residente sa Zona 3, Haring Kanaman, Camarines Sur, parehas na konsideradong street level individual na parehas maatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang matriyumpong operasyon kontra illegal na droga ang pigpanginutan ni Police Captain David Olieres Jr. and Acting Chief of Police kan Kanaman Municipal Police Station kung saan na-recover ang small heat sealed transparent plastic sachet na may laog na pigtutubudan shabu, may gabat ini na pigkakarkulong 0.70 grams and by bust money nagkakantidad man in 500 pesos, pigkakarkulo man na nagkakantidad 5,304 pesos ang nasamsam na droga. Nasa kustodiya na kan MPS Kanaman, Camarines Sur ang mga agit-agitan na sospetsado. Sa iba pang mga dugang na bareta sa lado lokal Paman Giraray, isa sa irarom sa calibration ang mga traffic lights sa syudad nin Naga matapos na dagsaon nin reklamo gikan sa mga motorista dapit sa labilabing laba kan stop time
na nagre-resulta nin magabat na trapiko sa mga mayor na tinampo sa Naga. Base sa Executive Order number 38, nagbilog ang lokal na gobyerno kan Naga nin Naga City Urban Transport and Mobility Council tangarig tutukan asin planuhan ang mga konkretong lakdang para maresolbiran ang nagrorong problema sa bulos kan trapiko. Kaibahan sa inisyatibong ini ang Mobility Vision Plus for si Ermo asin an engineer gikan sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology na makondusir kan teknikal na pag-examine o paghiling sa presenting traffic system kan syudad ni Naga. Sigon kay Mayor Lene Robredo, nakatalaan magbisita sa Nobyembre ang Metropolitan Manila Development Authority tangarig magtaonin ayuda as an ekspertong giya sa pagpakarhay kan traffic management sa syudad. Mawot kan mga lakdang na ini na mapagyaan ang bulos kan mga bihikulo asin man na mainaan ang halabang pila sa mga interseksyon asin mapakarhay ang eksperyensya kan mga motorista asin commuter sa bilog na syudad. Mientras tanto, kan nagtalikod na aldaw matriyumpong ginibo kan Ragay Municipal Police Station ang sarabay na tree planting asin coastal cleanup. Pigatenderan ini kan mga barangay officials, tanod, mga voluntaryong mga namamanwaan kan barangay Kabugaw, Ragay, Camarines Sur. Sa aktibidad, nasa 50 punin kahoy nin kakao ana itano mantang kinilong basura ana kuliktaman gikan sa baybayon kan barangay Kabugaw. Mawot kan programa na mapakusog an kaaraman kan publiko sa importansya kan pag-ataman sa kapalibutan urog na sa atubang kan angat kan climate change. Ang tree planting asin coastal cleanup importanteng lakdang sa pag-ataman kan kapalibutan. Sa pagtanom nin kahoy natatabangan kaining mapamaray ang kalidad kan duros, malikayan ang pagbaha. Sa paglinig man kan baybayon, malilikayan man pag kuriyat kan basura sa dagat na pwedeng makaraot sa mga nag-i-star sa tubig. Sa simpleng paagi nakakatabang kita sa pagmantinir kan malinig asin salbadong kapalibutan para sa gabos. Iguanan 16 minutos makalis na alas 7 ni Naga sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Nangapudan sinda Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte, 5th District Representative Migs Villafuerte. Naliwat ripasuhon ang sobra sa 20 tauna na pag-aadal dapit sa posibleng epekto kan inaapod na dabiguan ang dakulang linog na pwede magtama sa Metro Manila asin mga pagtaraid na probinsya. Sigon sa mga legislador, panahon na tangarig na liwat na hilingon ang Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na ginibo kan taon 2004 kan Japan International Cooperation Agency o ang JICA katuwang ang FIBOX asin MMDA. Mawot kan sinabitang pag-aadal na maaraman ang magiging danyos in kaso maghiro ang 100 kilometros West Valley Fault o ang Marikina Valley Fault Line. Sa report kan ni FIBOX Director Teresito Bacolcol, nakatalaan po nan sa 2026 ang sinabit ng reassessment tangarig maaraman kung gurano kapreparado ang nasyon sa posibilidad kan sarong matinding linog. Kasabay kay ni pinaabot kan mga Villafuerte brothers ang sa indang pagkikidumamay sa mga biktima kan magkasurunod na linog duman sa Cebu, La Union, Davao Oriental, Zambales, Surigao del Sur, Southern Leyte, Iloilo asin Ilocos Norte asin ang apuda na maserbing pagirumdum ini sa pangaipunin mas pusog na edipisyo siring man infrastruktura. Sinabi ninda dapat nang itulod kang Kongreso ang pagpasar nin bagong ley na maribay sa Philippine Building Code na enot ng pinaluwas kan taon 1977 sa lindong kan Presidential Decree number 1096 kan 19 Congress na ipasar sa Kamara Alta o Kamara Baja kan House Bill number 8500 na maawat ribayan ang lumang PBC. Sa presente sa 20th Congress ipigsunad ninda Congressman Mix Villafuerte, Luigi Villafuerte, Representative Chuyusi Anthony Horebata, asin man Bicol Sarok Party List Representative Terry Ridon, ang House Bill number 2396 o a New Philippine Building Code. Mawot kan propesong lay nagibuhon mas pusog ang mga edipisyo sa linog, sa baha, sa kasulo, landslides, bagyo asin pagsabog kan bulkan. Sigon sa datos, piko konsiderar ang Pilipinas bilang pinaka-disaster prone na nasyon sa kinaban na may risk index na 46.91%, mas halangkaw kumpara sa 26.70% kan taon 2018.
Base sa report kan World Bank as in Inter-American Development Bank, kay puha ng i-modernisar ang lumang building code ng harig maiiba ang mga probisyon na masimbag sa mga matitinding kalamidad as in pagbabago sa lema. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal paman giraray sa naging pag-atubang sa mga miyembros kan media ni Police Colonel Gilbert Pariñas, City Director kan Naga, pigsabi kay ni na ipapadagos ang pagmantinir sa seguridad kan publiko, kampanya kontra sa illegal na droga, as in paghasog sa mga wanted persons, pagresolba sa kaso kan panghahabon na sinibapa, ngunya na siya opisyal ng piglaag bilang City Director kan Naga City Police Office. Sigon sa opisyal, libre man na makareorganisar sa mga personahe tangharig maibugtak sa tamang trabaho ang tama man na tawo. Sinabi pa ni Fariñas na gabos na plano ang naipapautob nin tultol kung kaya ngunya na opisyal ng piglaag bilang City Director, isusustain na daa kaini ang gabos na programa asin man aktibidad. Mientras tanto, dakula man ang pasalamat kaini sa mga residente kan syudad para sa suporta na itinatao sa pagresolbir kan malaylain na krimen na nagbubungkara sa bilog na syudad ni Naga. Naka-full alert status na ang Philippine National Police diyan sa Magaraw bilang preparasyon sa pagdagsa kan mga bisita sa mga sementeryo ngayon na nagdadangadang na ang undas. Sigon sa Magaraw Municipal Police Station, nakalatag na ang deployment kan mga kabuhan as in planchado naman ang security preparations sa semana antes sa undas. Piga lalauman ang pagdakul kan mga mapuruli sa indang mga harong as in mabisita sa mga sementeryo orog na sa Nobyembre 1 kung saan piglalauman na madudoble ang numero kan mga ma-atindir kumpara kan mga nagtalikod na taon. Sa entrevista kay Police Captain Mark Espanya, ang hepe kan PNP Magaraw, sinabi kay ni naka-full alert status na ang bilog na pulisya sa petsang Nobyembre 1 tarig masiguro ang kaligtasan as in pasi orden sa pagrumdum kan undas. Sa iba pang mga bareta araatsan sa samuyang pagbuelta. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pagdanta ni Papang Bareta sa lado lokal, bilog ang suporta na itinatao kan gobyerno o kan city government kaniriga sa Movement Style Dance Company na marepresentar sa Pilipinas sa Thailand Open 2025 Thailand National Cheerleading Championship na gigibuhon po noong Oktubre 24 po ngunya na aldaw asa sapin sa 26
duman sa Rangsit University, Thailand. Ma-participar ang team sa mga kategoryang cheer dance doubles, urban double, as in man cheer dance team, kaibahan ang mga atleta gikan sa Japan, Indonesia, Vietnam, Singapore, as in iba pang mga nasyon na mapahiling kan sa indang tibay sa ini. Kanong Oktubre 20, nagkondusin in courtesy call ang grupo kay Mayor Rex Oliva nin bilog na puso man na nagpahayag din suporta as in pagbati sa indang laban. Nagtao ang lokal na gobyerno nin pinansyal na asistensya bilang suporta sa indang pagbali as in preparasyon para sa sinambit ng kompetisyon. Mawot kan syudad na ipahiling ang tibay, disiplina asin man o kan mga Irigenyo sa cheerleading sa gigibuhon na kompetisyon. Mantang nangapudan man ang gobyerno kana syudad na Iriga sa mga Irigenyo asin ipangaji suportaran an sa indang team. Uring barata nakitangon yan sa lado lokal. Gadan ang sarong 21 anyos na babae, mantang lugadan ang 28 anyos na lalaki matapos mahulog sa ampas kan sarong aldaw sa Station of the Cross sa barangay Ingladyan, Kasiguran, Sorsogon. Sa report sarong clerk ang babae na residente kan barangay Biggen, Bolan, Sorsogon, mantang taga Sorsogon City man ang lalaki. Nakalunad sa motorsiklo ang duwang biktima mantang pababa sa pakurbadang parte kan Tinampo, partikular sa ikaapat na estasyon kan Stations of the Cross, kan mawaranin kontrol ang manibela kan tsuper na naging rason kan kahulog kaini sa bangin. Nagkondusin ni retrieval operations ang Bureau of Fire Protection, Kasiguran, asin man naghagad nin backup ang MDRRMO Kasiguran. Nanuparan sa ibabang parte kan ampas ang babaeng biktima na mayo na nin buhay mantang mayo manin o dismayado man ang lalaking biktima. Yan mga tugang antinripo na baleta sa BBS News Center. Nakakaibahan ta sa pagpaabotin bareta sa lado lokal, Ed Saliva, siring man si Boyet Paderes. Sa lado technical, Stephen Fabis, asin sa ngaran ni Junel Cuba. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.